Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang pangungusap at di pangungusap. Sa pagtatapos ng araling ito, iyong matutukoy ang pagkakaiba ng pangungusap at di pangungusap. Handa ka na ba? Suriin ang mga pangkat ng salita sa bawat hanay. Ating basahin ang mga salita sa unang hanay. Ang mga bata ay nagbabasa ng aklat. Kami ay pupunta sa Luneta bukas. Nagluluto ng paksiw na isda si nanay. Atin namang basahin ang mga nasa ikalawang hanay. Ang mga bata, pupunta sa Luneta bukas. Nagluluto ng paksiw na isda. Alin ang may buong diwa? Alin naman ang parang kulang ang sinasabi? Kung ang iyong sagot sa unang hanay ay buo ang mga diwa nito, tama ka. At kung ang sagot mo naman sa ikalawang hanay ay parang kulang ang sinasabi, tama ka rin. Ano ang tawag kung ang mga salita ay may buong diwa? Ano naman kung ang mga salita ay walang buong diwa? Pangungusap. Ang pangungusap ay salita o pangkat ng mga salitang may buong diwa o kumpletong kaisipan. Nagtatapos ito sa wastong bantas. Narito ang mga halimbawa. Si Ana ay nagbabasa ng aklat. Masayang naglalaro ang mga bata. Ako ay gagawa ng takdang aralin. Iyong mapapansin na kumpleto ang kanilang mensahe. Ngunit paano nga ba masasabi kung kumpleto ang mensahe ng mga pangkat ng salita? Dahil ang pangungusap ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi nito ay ang simuno o paksa. Ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Maaaring ito ay pangalan o panghalip. Pinangungunahan ito ng mga pantukoy na si, sina, ang mga. Narito ang ilang mga halimbawa ng pangungusap. Si Ana ay nagbabasa ng aklat. Ang simuno sa pangungusap ay si Ana. Pinangungunahan ito ng pantukoy na si at Ana naman ay pangalan. Masayang naglalaro ang mga bata. Pinangungunahan ng pantukoy na ang mga. Ang bata naman ay pangalan. Ako ay gagawa ng takdang aralin. Ang salitang ako ay panghalip. Ang ikalawang bahagi ng pangungusap ay ang panaguri. Ito ang nagsasabi tungkol sa simuno. Maaaring ito ay pandiwa o panguri. Narito ang ilang mga halimbawa. Si Ana ay nagbabasa ng aklat. Ang panaguri ay nagbabasa ng aklat. Pinangungunahan ito ng pandiwang nagbabasa. Masaya ang mga bata. Ang panaguri ay masaya at ito ay panguri. Ako ay gagawa ng takdang aralin. Ang panaguri ay gagawa ng takdang aralin. Pinangungunahan ito ng pandiwang gagawa. Upang mas maunawaan mo pa ang mga bahagi ng pangungusap, maaari mong panoorin ang aking video lesson tungkol sa pangungusap at mga bahagi nito. Ilalagay ko rin ang link sa description. Di pangungusap. Ang di pangungusap ay pangkat ng mga salita na walang buong diwa. Hindi nito na ipahahayag ang isang kumpletong ideya. Narito ang ilang mga halimbawa. Sa ilalim ng puno. Ang pulang bola. Pagkatapos ng klase. Magandang buhay.
kung inyong mapapansin, ang mga salitang ito ay kulang ng bahagi ng pangungusap. Hindi natin alam kung ano ang gustong sabihin ng mga ipinapahayag. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Mga halimbawa ng pangungusap. Ang ibon ay lumilipad. Nagdidilig si Sab ng halaman. Ang sopas ay masarap. Nag-aaral si Ben gabi-gabi. Si Bunso ay natutulog. Ang mga lipon na mga salitang ito ay may buong diwa. Ito ay mga pangungusap. Narito naman ang mga halimbawa ng di pangungusap. Ang maliit na pusa, sa silid aklatan, pagkatapos mag-aral, sina nanay at tatay, ang pulang damit. Ang mga lipon ng mga salitang ito ay walang buong diwa. Ito ay mga halimbawa ng di pangungusap. Muli ating pagkumparahin ang pangungusap at di pangungusap. Ang pangungusap ay may buong diwa. Ang di pangungusap ay walang buong diwa. Ang pangungusap ay kumpleto ang mensahe. Ang di pangungusap ay hindi kumpleto ang mensahe. Ang pangungusap ay naiintindihan agad. Ang di pangungusap ay kulang ang impormasyon. Tukuyin kung ang salita o pangkat ng mga salita ay pangungusap o di pangungusap. Lagyan ng bantas na tuldok sa dulo kung ito ay pangungusap. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pangkat ng salita mula sa mga bilang 1 hanggang 10. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Para sa bilang 1, kumakain si Enzo ng saging. Lalagyan ko ito ng tuldok sapagkat ito ay pangungusap. Bilang 2, ang malaking puno. Ito ay di pangungusap. Bilang 3, masayang umaawit ang mga bata. Lalagyan ko ito ng tuldok sapagkat ito ay pangungusap. Bilang 4, pagkatapos ng klase. Ito ay di pangungusap. Bilang 5, naglalaro ang aso sa bakuran. Lalagyan ko ito ng tuldok sapagkat ito ay pangungusap. Bilang 6, ang asul na kotse. Ito ay di pangungusap. Bilang 7, maagang gumising si Lay. Ito ay pangungusap kaya ito ay may tuldok. Bilang 8, sa harap ng paaralan. Ito ay di pangungusap. Bilang 9, mahilig magbasa si Juliana. Lalagyan ko ito ng tuldok sapagkat ito ay pangungusap. At para sa huling bilang, ang masarap na pagkain. Ito ay di pangungusap. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.